Hi there, Gian here. Our Bible verse for today is all about Proverbs 31:30. Charm is deceptive, and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. So, sa Tagalog, mandaraya ang pang-akit at kumukupas na ganda. Ngunit, ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. So, ang ganda po ng Bible verse po natin for today is ipinaparating nito sa atin yung full wisdom nitong verse na to, ini-emphasize na hindi lang para sa lalaki or para sa babae, actually para sa lahat. Kasi we tend to deceptive by the charm na nakikita natin sa mga tao sa paligid natin, lalo na kapag maganda, sexy. So charm is deceptive and beauty is fleeting. Pero kung titignan na naman natin, di ba, yung kagandahan na yun, kumukupas yun eh. So, napaka mandaraya ng alindog. Yung ganda, kumukupas yan. Ang dapat na mapangalagaan mo ay yung babae na kayang sumunod kay Yahweh or yung lalaki na kayang sumunod kay Yahweh. Yung charm, alindog, kaakit-akit, yung gorgeous na babae, yung handsome na lalaki, yung sexy na babae, yung sexy na lalaki. Pag meron kang partner or asawa, huwag kang papadaan sa charm ng iba. Charm is deceptive. Dinadaya ka ng sarili mong puso. Kung ang kagandahan ay kumukupas, huwag natin i-value yung mga bagay na kumukupas. Yung babae kasi na pinakasalan mo nung una, ubas yan. Pero, dahil di ka marunong mag-ingat, or sa katagalan, nagiging pasas. Gets mo? Ngayon, kapag nakita mo naging ganun na yung kagandahan ng babaeng minahal mo, nagdadalawang isip ka na. Tandaan mo kapatid, kung ang pipiliin mo ay mas maganda at mas bata, ay mawawala din yan. Mawawala din yung ganda, kumukupas din yung pagkabata niyan. Tumatanda tayo lahat. Asahan mo pag nagkaroon ka ng ibang babae na sexy, pag nanganak yan, magiging elepante din yan. So, anong point po natin? Huwag kang magparaya sa kagandahan. Huwag mong i-value yung bagay na kumukupas. Character is more valuable than beauty. Yung taong na minahal mo, na pinakasalan mo, naging ina ng mga anak mo, naging elepante, tumaba. Ang tanong, kapag yung sexy na babae na nagugustuhan mo at tumabayan, kumupas yung ganda niyan, pakikisamahan mo pa rin ba? Paano pag wala na yung kagandahan niyan? Paano pag nawala na yung alindong niyan, yung charming niyan? So, hindi mo na mamahalin. So, tandaan natin yung character is more valuable than beauty. Kung nagde-devotion yan, nakikinig yan sa Diyos, talagang wag mo nang palitan. Choose God-fearing woman. Man makes a man or makes a woman wise. Pag pinili mo is God-fearing woman and man, nagiging wise ka sa taong pinili mo. Now, para sa single naman, wag muna sexy, wag muna maganda, wag muna gwapo, wag muna sexy, gano'n. Para sa mga babae naman na
ay, gusto ko to kasi mayaman, may pera, alam mo yun, maganda yung kotse, guwapo. So, wag sanang ganun yung basis natin, yung standard natin, no? Pwede naman na i-add mo yun, pero dapat ang pinakauna sa lahat is God-fearing man or God-fearing woman. Woman of God, man of God. Pag yan, natagpuan mo, sinagot ka, niligawan mo, ganun, huwag mo nang pakawalan. Sa mata kasi ng Biblia, yung God-fearing man and woman, that is the persons to be praised. Dapat pangalagaan yung tao na kung saan is kaya mo makasama habang buhay. Kaya kang makasama habang buhay. Bakit kasi minsan nagkakaroon tayo ng maraming option. Naka-mindset tayo na pipiliin mo yung asawa mo kasi maganda siya, sexy siya. Pero tandaan mo, choosing a God-fearing woman makes you a wise man and wise woman. Kahit na nasa abroad kayong dalawa, magkahiwalay kayo, pipiliin nyo yung isa't isa kasi alam nyo yung tama. Maraming tukso sa mundo. Yung makahanap ka ng ibang charming pa, na beautiful pa, na guwapo pa, or sexy pa, tandaan mo, lahat yun mawawala. Kaya mag-fade yun. Kumukupas. So, ang character is more valuable na dapat mong i-appreciate yung asawa mo, yung partner mo. And starting today, appreciate mo yung taong mahal mo. Pag binigyan ka ng regalo ng taong pinagbigyan mo at na-appreciate yun, di ba masaya, masarap sa pakaramdam? So, kapag binigyan ka ng asawa, tandaan mo, you have to appreciate it. Kasi si God nagbigay niyan sa'yo. Minsan kasi, nako, yung mga tao ngayon, sa panahon ngayon, makita mo pa lang yung mukha ng asawa mo, bugnot na bugnot ka na. Ayaw mo na siya makita, gusto mo naman burahin yung tao niya sa mundo. Ano mo yung ganun? Yung sobrang inis na isis ka. Parang gusto mo ingudlud sa pader. Pero tandaan mo, binigay sa'yo ni God yung asawa mo. So, kailangan mong ingatan. And, hope, so itong Bible verse na to, is marami po kayong matutunan. At pwede nyo i-apply sa buhay nyo. Ang tanong kasi, kapag may gusto kang sexy, maganda, tanongin mo yung sarili mo, kaya ka ba niyan alagaan kapag tumanda ka? Kaya ka ba niyan alagaan kapag may sakit ka na? So, kailangan be a man and be a woman of God pero bago ka magkaroon ng dinidesire mong relationship sa partner mo or sa iba na inaay mo maging girlfriend, be a man of God, be a woman of God first. Ikaw muna para ikaw ang hatak sa kanila. Hope this Bible verse you will learn a lot. Thank you everyone and God bless. Good night.